Muli, magandang tanghali na eh. Sorry, nandiyan ka pala. Kagaya ng mga narinig nating aral, kagaya ng mga ibinigay na pagpapaliwanag, lalo higit sa lahat, yung mga ipinakikilalang mensahe sa panahon natin ngayon. Tutusin, importante talaga yun eh. Dahil meron tayong tinatawag na pananampalataya. Ang problema, baka naman yung pananampalataya natin na tinutukoy sa ating sarili, hindi natin kilala. Baka kilala lang natin yung na mayroong Biblia, baka alam lang natin na mayroong Diyos at banal na Espiritu. Ang problema, baka hindi natin alam mismo sa sarili natin kung ano ba pananampalataya meron tayo. Kailangan siguraduhin natin kasi sayang ang panahon, sayang ang pagkakataon na pinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan natin. Biruin nyo, ilang siglo na, halos 2,000 taon na nakalilipas, pero bakit yung kapayapaan hindi pa rin makapasok? Dahil yun dun sa dahilan na sinabi mismo ng Panginoon nung panahon niya. Sabi niya sa 4:22 ng Propeta Juan, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Okay yun, kasi hindi ko naman kayo masisisi dahil nanggaling din ako sa ganyang klase ng pagsamba o pananampalataya. Pero panahon na para kilalanin natin. Bakit? Kasi sa dami ng mga taong nangangaral ngayon sa panahon natin, hindi pa ba natin napagbubulay-bulay o hindi pa ba natin naiintindihan kung ano ba talaga yung pananampalataya na tinutukoy ng kasulatan? O wala na tayo doon sa parte ng salitang pagbubulay-bulay? Baka hinayaan na lang natin yung mga mangangaral. Baka hinayaan na lang natin na mangaral sila ng mangaral at hindi na natin inintindi. Ngayon, tayong mga mananampalataya, kung hahayaan natin mga bagay na yan, paano natin mapagkikilala yung tunay na kaligtasan? Kagaya ng sinabi kanina ng isang nagsalita, paano natin makikilala yung mga sinugo? Kung tayo mismo sa sarili natin ay para bang ganun lang, sasamba, sasampalataya, tapos aalis, paano tayo magbabago? Paano tayo mababago ng mga mangangaral? At paano natin masasabi na meron tayong pananampalataya kung mismo tayo sa sarili natin mga tamad sa pagsusumikap? Kagaya sinabi ni Apostol San Pablo na huwag tayong maging mga tamad sa pagsusumikap. Ano yung pagsumikapan natin? Yung matuto ng paglakad ng kabanalan para magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Dahil noong mga panahon ng Panginoong Kristo, nung makaengkwentro niya yung isang Samaritana na sumasampa dun sa balon ni Jacob, dahil yung balon na yun gumagawa ng himalayon eh, talagang pinanghawakan nila. Ayaw nilang sumamba sa Jerusalem, dun lang sila sa balon. Kaya nung dumating ang Panginoong Kristo, ang sabi niya, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Para bang sa panahon natin ngayon, pupunta ng bundok, kung saan-saan na susuot, kung saan-saan yung mga pinakikilala ng tao na may himala, na nandun daw ang Diyos, nandun daw ang Panginoong Kristo. Nung ganun din sa panahon natin, sinasamba rin natin ang hindi natin nalalaman. Wala sa himala ang kaligtasan, kundi nandoon sa pagsunod sa utos, sa batas at palatuntunan ng Diyos. Sa pamamagitan nun, mababago ang tao. Kaya sabi niya, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Bakit niya sinabi yun? Kaya sinabi ng Panginoong Kristo yun dahil may mga utos ang Diyos nung panahon niya, na ang utos na yun ay siya rin mismo ang nakapagpabago sa ating Panginoong Kristo bago siya mangaral nung panahon niya. Kaya sabi niya sa aklat ng San Juan 17, pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan pa rin. Ano kasi yung katotohanan? Na pilit na natalikuran o pilit na hindi na inintindi ng tao. Bakit ko sinabing pilit? Kasi ayaw naman natin magbasa ng kasulatan eh. Minsan yung mga mangangaral sa atin, hindi rin natin iniintindi. Sumasamba nga tayo. Lumalapit nga tayo sa tipanan o sa santuaryo ng Diyos o sa simbahan o sambahan ng Diyos. Tanong, inintindi ba natin yung mga aral? Kaya baka nagaganap din sa panahon natin yung sinabi ng Panginoong Kristo. Sinasamba natin ang hindi natin nalalaman. Pero sila o siya nung panahon niya kasama yung mga apostolis,
Sabi niya, sinasamba namin ang nalalaman namin. Bakit? Kasi may mga utos doon. Ang utos doon, unang-una sa lahat, punta tayo dun sa aklat ng Mateo 5. Sabi niya, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Meron pa kaya ngayong ganong klase ng tao? Meron ka naman. Kung meron pa, kung maganda, baka iilan na lang. Kung tutuusin, kung ako tanongin nyo, hindi ko na makita yan ngayon sa pananampalataya Kagaya ng sinabi kanina ng unang nagsalita, na ipagpapakumbaba sa bawat reliyon, puro na nga lang digmaan ng reliyon sa reliyon Yan ang pinaka matinding labanan o digmaan. Mabuti pa yung mga bansa-bansa nagdidigmaan, humuhupa, tumitigil. Pero yung digmaan sa reliyon hanggang ngayon, hindi pa rin. Kaya natupad, sinabi niya, talagang sumasambang tao sa pananampalataya o sa pagsambang, hindi naman alam ng tao kung ano ang kapupuntahan, kung ano ibubunga. Pero sila, sabi niya, sinasamba namin na nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ano kasi yung gawain noon ng mga Hudyo? Nung panahon niya, siya yung unang-una dahil pinamagatan siya ni Pilato na hari ng mga Hudyo. Talagang hari. Bakit? Kasi yung pagsamba niya, hindi doon sa mensahe ng tao, hindi kung saan-saang lugar, hindi kung saan-saang simbahan o sambahan, kundi sumasamba siya doon sa utos ng Diyos na ipinagkakalob sa kanya bilang mensahe. Nakagaya ngayon sa panahon natin na mayroong mga banal na espiritu na bumababa, nagbibigay mensahe para sa ikatututo ng tao. Naniwala kaya tao doon? Hindi, kasi mapangutya tao. Kagaya ng sinabi ni Apostol San Pablo sa aklat ng pangalawang Timoteo. Matigas ang ulo, lilo, mayabang, may bigin sa salapi, lahat na lang. Kaya sabi niya, sinasamba niya, at yung pananamba na pinakilala niya, pananambang Hudyo. Kasi yung pananampalatayang Hudyo, nung panahon niya na ipinakilala niya, sila yung mga sumasamba sa Espiritu. Espiritu at katotohanan. Ano kasi dala-dala ng Espiritu nung panahon niya? Na siya yung Ama, na siya ang San Miguel. Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya nagdeklara siya ng utos na dalawa na nga lang Yung 10 kautosan, ano sabi niya? Yung 10 utos, mauuwi na lang daw sa dalawa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagkatao mo. Ngayon kaya sa panahon natin, ginagawa kaya natin yon, lalo na tayong mga mananampalataya daw sa Diyos. Sabi natin na meron tayong pananampalataya. Sige nga, tignan nga natin kung paano tayo umiibig sa Diyos. Kung talagang umiibig tayo sa Diyos, bakit hindi natin pakahalagahan yung linggong araw? Bakit mas namumuhay tayo sa kalayawan? Kung talagang iniibig natin ng Diyos ng buong puso at buong pagkatao natin, bakit natin hindi inuunawa yung mga ebanghelyo o yung mga aral na ipinangangaral sa atin ng mga mangangaral? Kahit sabihin pa natin na napasakop tayo o nasakop tayo ng mga bulaan, dahil may mga magandang salita rin naman sila na binibitawan para sa ikatututo ng tao, para lumapit at lumakad sa batas at palatuntunan ng Diyos. May pagkatakot talaga tayo sa Diyos. Pangalawa, ano sabi niya? Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito tanong, paano natin maiibig yung kapwa natin kung mismo yung sarili natin hindi natin maibig? Talaga bang umiibig tayo sa sarili natin? Para bang siguro dating sa inyo parang katakataka paano ibigin yung sarili? Hindi yan labas ng makasarili. Paliwanag ko, kung tunay na may pag-ibig tayo sa sarili natin pagkatao, iiwas tayo sa paggawa ng kasalanan, iiwas tayo sa paggawa ng kamalian, at lalakad tayo ayon doon sa batas at palatuntunan o doon sa utos o sa ebanghelyo na inibanghelyo ng Panginoong Kristo noong mga panahon na nangangaral siya, para masabi natin na talaga may pag-ibig tayo sa sarili natin, dahil sa pagsunod na yaon magkakaroon tayo ng kaligtasan. Kaya hindi natin maibig yung kapwa natin. Paano? Sarili nga natin hindi natin maiayos Sarili natin hindi natin maturuan, sarili natin hindi natin mapigilan. Kaya natupad yung salita na ang tao maibigin lang sa salapi. Kasakit naman. Mayayabang, mapagtungayaw, malulupit, mababangis. Yan ang ugali natin ngayon.
na kinakailangan baguhin natin. Kasi sayang yung pananampalataya na sinasabi natin na meron tayong pananampalataya. Sayang. Baka bandang huli, kung kailan patay na tayo, kung kailan nandun tayo sa harapan ni Apostol Pedro, saka tayo magsisi. Baka pagkamatay natin, saka pa lang natin maisip ang pagbabago. Wala na. O baka pagtanda natin, saka lang tayo susunod. Saka lang tayo magbabago. Wala na rin tayo pakinabang nun. Makapangaral ka pa kaya? Mabago mo pa kaya sarili mo? Maturo mo pa kayang kabanal anak mo kung pipi ka na? Kung na-stroke ka na? Sige nga, makapunta ka pa kaya sa pagsamba o sa sambahan kung pipilay-pilay ka na? Sabi ni Apostol Juan, sinusulatan ko kayo. Ano yung sulat niya sinusulat? Yung sulat ng pagbabago. Lalo na tayo mga kabataan. Dahil malalakas pa raw tayo ngayon. Kaso ang kalakasan natin, saan natin inuubos? Ang kabataan muna. Palayawan. Sa ML. Sa pambababae. Panlalaki. Sa galaan. Sa inuman. Diyan nauubos ang kalakasan natin. Sabi niya, sinusulatan ko kayong mga ama. Tayo namang mga ama. Ama na rin ba ako? Sige, pwede na rin. Uy! Oo, amo. Kayong mga ama. Bakit? Dahil malalakas pa raw tayo. Kung saan natin inuubos yung kalakasan natin mga ama, lalo pag linggong araw. Sa inuman, sa sabungan, sa galaan, sa birthdihan. Tapos may pananampalataya tayo, di ba? Sabi pa nga dun sa pangatlo, sinusulatan ko kayong matatanda. O tayo namang matatanda, ano ginawa natin? Alam natin kung anong pinagagawa natin dahil buhay natin to eh. Tayo ang mas nakakakilala kaysa sa kapitbahay natin. Tayo nakakakilala sa sarili natin at mismo yung Diyos na sumisiyasat ng isip at pagkatao natin. Na kagaya sinabi niya sa aklat ng Jeremias 17:9. Ano ginagawa natin? Wala lang. Easy lang. Hindi natin inintindi yung unang tipanan na ginawa ng Diyos sa bundok ng Sinai na binitawan niya sa pamamagitan ng Patriarka Moises. Ano sabi niya? Lumabas sa bibig ni Patriarka Moises. Doon sa dulo, sa aklat ng Deuteronomio 4:10, upang inyong maituro sa inyong mga anak. Ano na ituro natin sa ating mga anak? Wala lang din. O kaya, paano tayo nagkaroon ng pananampalataya? Paano tayo maliligtas? Ang kalakas ng loob natin sabihin na tinanggap natin ng Panginoon Kristo, tagapagligtas. Ligtas ba kaya talaga tayo? May sinabi dyan, ang isang apostol, ang pangalan ay Santiago. Okay, babasa ako sa inyo. Sabi niya sa aklat ng Santiago 1 ay ganito. Uno 22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kita nyo? Maging tagatupad daw tayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Ano yung salitang tutuparin natin? Yung salitang inutos na siya yung ebanghelyo ng Panginoon Kristo, na magturo tayo ng kabanalan sa kabataan, na magturo tayo ng disiplina sa kabataan, para paglaki nila may pakinabang sila sa ating bansa, may pakinabang sila sa ating lipunan, may pakinabang sila sa ating barangay, may pakinabang sila sa ating tahanan. Bakit? Kasi pag lumaki yan at naturuan natin ng kabanalan yan, malaking kabawasan yan sa mga tao na nagkakasala sa panahon natin. Kaya obligado tayong mga magulang. Pero paano nga tayo mabago kung mismo tayo hindi naman nakakaalam kung ano ang dapat nating gawin? Balikan natin yung kaninang terminasyon na binuksan. Sabi niya sa 23, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambay ng mga tunay na mananambang ama
sa espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Tanong, saan ba talaga tayo sumasamba? Sumasamba na talaga tayo sa espiritu? Kalalakas pa ng kalalakas pa ng loob natin. Bakit ko nasabi malalakas ang loob? Kasi kalalakas pa natin manira. Sabi natin, hindi na tayo sumasamba sa rebulto, hindi na tayo Katoliko Romano, sumasamba na tayo sa espiritu. Ano pinagkaiba natin sa mga mananamba sa rebulto at sa katauhan natin ngayon na hindi na tayo sumasamba? Nag-iglesia tayo, nag-born again tayo, nagsabadista tayo, nag-Christian tayo, lahat lang ata pinasok natin. Tanong ko lang,